Isipin ninyo ito, pagkatapos ng 21 taong pagsasama, alam na alam ni Mang Renato ang bawat galaw at boses ng kanyang asawa. Isang ordinaryong araw, maaga siyang umuwi mula sa isang negosyo trip sa Cebu. Inaasahan niyang sorpresahin si Lourdes ng kanyang paboritong lutong bahay. Subalit nang buksan niya ang pinto ng kanilang tahanan sa Quezon City, may isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Doon niya nakita ang kanyang anak na si Paulo at ang kanyang manugang na si Lina. Nakaupo sa sala, tahimik, at hindi man lang nagulat nang makita siya. "Nasaan si nanay?" tanong niya. Sagot ni Paulo na parang walang emosyon. "Nasa ospital po siya, tatay." Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ni Mang Renato. Ang kanyang malalim na pag-ibig sa asawa at ang kanyang malakas na instinct bilang isang ama ay sabay na gumising. Hindi niya alam noon na ang pag-uwi niyang iyon ay magbubukas ng isang madilim na sikreto ng kanyang sariling anak. Isang sikretong maaring ikamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Isipin ninyo ang isang lalaking matagal nang nasa kalsada dahil sa trabaho. Si Mang Renato, 24 taong gulang, ay katatapos lang ng isang importanteng business conference sa Cebu. Hindi niya inaasahan na matatapos ito ng maaga dahil sa biglaang pagkansela ng isa sa mga pangunahing speaker. Napagpasyahan niyang umuwi na agad sa Quezon City nang hindi muna nag-text o tumawag kay Lourdes, ang kanyang asawa, sa loob ng 23 taong pagsasama. Habang nagmamaneho pa uwi, ngiti ang nasa labi niya. Iniisip niya kung paano siya aabutan ng paboritong lutong bahay ni Lourdes, yung masarap na sinigang na baboy at adobong manok. Matagal na nilang hindi nagkakasama ng maayos dahil sa kanyang busy schedule. Gusto niyang maging espesyal ang araw na ito. Gusto niyang makita ang sorpresa sa mukha ng kanyang asawa. Pero habang papalapit siya sa kanilang kalye, may kakaibang pakiramdam na biglang sumakit sa kanyang dibdib. Parang may mali, parang may hindi tama sa hangin. Matagal na niyang kilala ang ganitong pakiramdam. Pagkatapos ng 2 dekada at 3 taon ng pagsasama, natutunan niyang alamin ang bawat galaw at katahimikan ng kanilang tahanan. Hindi niya inaasahan ang nakita niya. Nasa driveway ng kanilang bahay ang sasakyan ng kanyang anak na si Paulo. Isang Martes ng hapon. Hindi ito ordinaryong araw para bumisita ang anak nila. Si Paulo ay 23 taong gulang na, may sariling buhay at asawa sa ibang lugar. Bihira siyang dumalaw nang walang paalam at lalong hindi siya basta-basta nagpapakita sa bahay tuwing weekday. Itinigil ni Mang Renato ang sasakyan niya sa harap ng bahay. Sandali siyang nakatitig lang sa sasakyan ng anak. "Bakit nandito ang sasakyan ni Paulo?" tanong niya sa sarili. Walang sumagot. Ang katahimikan ng kalye ay biglang naging mabigat. Parang may bigat na bato ang nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, pero alam niyang may mali. Ang saya na dala niya kanina ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at bumaba ng sasakyan. Habang naglalakad patungo sa pintuan, paulit-ulit niyang iniisip ang mga posibilidad. Pero sa kanyang puso, may isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanya na ang pag-uwi niyang ito ay hindi magiging masaya tulad ng inaasahan niya. Ito ang simula ng isang araw na magbabago ng tuluyan sa buhay ni Mang Renato at ng kanyang pamilya. Pagbukas ni Mang Renato ng pinto, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin sa loob ng kanilang tahanan. Hindi ito ang katahimikang payapa na sanay na siyang maramdaman pag-uwi pagkatapos ng mahabang araw. Ito ay isang uri ng katahimikan na parang may bigat. Parang may hindi magandang nangyayari. Huminga siya ng malalim. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Walang tunog ng telebisyon, walang ingay ng mga pinggan sa kusina, walang boses ni Lourdes na palaging sumasalubong sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina niyang yabag sa sahig.
Sa sala nakaupo si Paulo at si Lina, magkatabi sila sa sofa. Hindi sila nanonood ng TV, hindi rin sila nakatingin sa kanilang mga telepono. Nakaupo lang sila ng tahimik, parang dalawang taong naghihintay ng masamang balita na alam na nilang darating. Sandali siyang tumigil sa paglalakad. Hindi nagulat si Paulo nang makita siya. Walang malalaking mata. Walang tatay, bakit ka nandito na inaasahan niyang maririnig. Ang anak niya ay tumingin lang sa kanya nang mahinahon, parang handa na siya sa pagdating niya. Si Lina naman ay ngumiti, pero ang ngiting iyon ay parang walang buhay. Parang pinilit lamang. Paulo, sabi ni Mang Renato nang mahina, ano lang nangyayari dito? Nasaan si nanay niyo? Sandaling natahimik si Paulo bago sumagot. May nangyari po sa kanya kaninang umaga, tatay. Isang biglaang pagkahilo. Dinala po namin siya sa ospital. Nasa Mercy General po siya ngayon, pero sabi ng doktor, stable naman daw po siya. Hindi na niya narinig ng mabuti ang mga sumunod na salita. Parang biglang tumigil ang mundo niya. Ang kanyang asawang kasama niya sa hirap at saya sa loob ng 22 taon ay nasa ospital. At ang kanyang anak at manugang ay narito sa bahay. Parang alam na nila ang lahat bago pa man siya dumating. Tiningnan niya ng mabuti si Paulo. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Bakit parang walang gulat sa mukha ng anak ko? Bakit parang inaasahan na nila ang pag-uwi ko? Bakit tahimik ang bahay na ito? Huminga siyang muli ng malalim. May kung anong malakas na tinig sa kanyang dibdib ang nagsasabi sa kanya na may mas malalim pa sa sinasabi nila. Ang kanyang instinct bilang isang asawa at ama ay unti-unting gumigising. Hindi niya alam noon, pero ang sandaling iyon ang simula ng pagbabago sa lahat. Ang tahimik na sala na iyon ay magiging saksi sa isang katotohanang hindi niya kailanman inakala na mararanasan sa kanyang sariling anak. Hindi na nag-isip pa ng matagal si Mang Renato. Pagkatapos marinig ang balita, parang may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na kumilos agad. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at mabilis na lumabas ng bahay. Sa loob lamang ng 11 segundo, siya ay nasa loob na ng kotse at nagmamaneho patungo sa Mercy General Hospital. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hawak niya ng mahigpit ang manibela habang ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit nangyari ito kay Lourdes? Bakit parang alam na alam ni Paulo ang lahat? At bakit walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng kanyang anak? Ang dating masayang pag-uwi niya ay biglang naging isang bangungot na hindi niya inaasahan. Habang nagmamaneho, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Kuya Kurt, ang lalaking kasama niya mula pa noong sila ay kabataan. Ang taong palaging nagsasabi ng totoo sa kanya kahit masakit. Hello, Renato, sagot ni Kuya Kurt sa kabilang linya. Kuya Kurt, si Lourdes, nasa ospital siya ngayon. Ang boses ni Mang Renato ay nanginginig. Ipinaliwanag niya ang nangyari. Umuwi siya ng maaga mula sa Cebu. Nakaroon si Paulo at si Lina sa bahay na walang gulat sa mukha ng anak niya nang makita siya at na dinala raw si Lourdes sa Mercy General dahil sa biglaang pagkasakit. Natahimik sandali si Kuya Kurt bago nagsalita. Renato, makinig ka sa akin. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Huwag kang magpadala sa kaba. Pupuntahan kita sa ospital. Pero pakiramdam ko, may mali dito, kapatid. Sa kabila ng payo, mabilis na nagmaneho si Mang Renato. Ang normal na 15 minutong biyahe ay ginawa niyang 9 minuto lamang. Hindi siya nagmamalasakit sa anumang multa. Ang tanging iniisip niya ay ang kanyang asawa. Ang babaeng kasama niya sa buhay sa loob ng 23 taon, ang kanyang pinakamamahal. Pagdating niya sa ospital, agad siyang sinalubong ni Dr. Beverly Nash, isang mahinahon at may karanasang doktor na nasa mid-50s. Ang mukha ng doktor ay seryoso, ngunit puno ng malasakit. Mr. Renato, salamat at nakarating ka agad, sabi ng doktor ng mahina. Ang asawa ninyo ay dinala rito kaninang umaga ng inyong anak. Siya ay may malubhang kalagayan. May mga palatandaan ng toxicity sa kanyang dugo.
parang may substance na matagal nang nakakaapekto sa kanyang katawan. Tumigil ang paghinga ni Mang Renato sa sandaling iyon. Toxicity. Ang salitang iyon ay parang isang mabigat na bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi ito basta ordinaryong sakit. May isang bagay na mali. At ang kanyang instinct bilang isang asawa ay sumisigaw sa kanya na kailangan niyang alamin ang buong katotohanan. Pagpasok ni Mang Renato sa silid ng ospital, parang biglang tumigil ang kanyang mundo. Doon nakahiga si Lourdes, ang kanyang asawa sa loob ng 23 taong pagsasama, pero hindi niya agad siya nakilala. Ang dating malakas, masigla at puno ng buhay na si Lourdes ay parang nawala ng kulay. Mukha siyang napakahina at napakaliit sa malaking kama ng ospital. Ang mga makinang bumibilis ay patuloy na tumutunog. Ang IV drip ay patuloy na bumabagsak. Pero si Lourdes, parang walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mukha ay maputla. Parang unti-unti siyang nawawala. Tumigil si Mang Renato sa tabi ng kama. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Sa loob ng maraming taon, nakita na niya si Lourdes sa iba't ibang estado. Tumatawa ng malakas, nagagalit, pagod sa trabaho at masaya sa simpleng mga bagay. Pero ngayon iba na. Parang may kung anong bagay na dahan-dahang kinuha ang liwanag sa kanyang asawa. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Lourdes. Ang kamay na iyon ay malamig. Hindi katulad ng dati na mainit at puno ng lakas. Lourdes, bulong niya ng may luha sa boses. Andito ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. At pangako ko sa iyo, hahanapin ko ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko titigilan hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Sandali siyang nanatili sa tabi ng kanyang asawa. Hinaplos niya ang buhok nito. Iniisip niya ang lahat ng alaala nila, ang mga hirap, ang mga saya, ang pangarap na magkasama pa rin sila hanggang sa pagtanda. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya sa silid patungo sa waiting area. Doon na niya nakita si Paulo at si Lina. Nakaupo sila at mukhang naghihintay. May dala silang bulaklak pero ang kanilang mga mukha ay parang pinilit lamang ang pag-aalala. Tiningnan sila ni Mang Renato ng matagal. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagsalita agad. May kung anong bagay sa kanyang dibdib na nagsasabi sa kanya na huwag munang magtiwala. Ang dating malapit niyang anak ay parang may itinatago. At ang ngiti ni Lina ay parang walang saysay. Paiwasan muna natin ang usapan, sabi niya sa sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. May mas mahalaga siyang dapat gawin. Kailangan niyang protektahan ang kanyang asawa. At kailangan niyang alamin ang totoong nangyari. Umuwi si Mang Renato sa waiting area ng ospital na puno ng bagong uri ng lakas. Hindi na ito ang lakas ng galit. Ito ay isang malamig at tahimik na determinasyon. Sa loob ng kanyang isip, may isang bagay na nagbago. Ang dating pag-aalala ay unti-unting napalitan ng malinaw na pag-iisip. Hindi na siya maghihintay. Kumuha siya ng upuan sa isang sulok, binuksan ang kanyang cellphone at sinimulan ng pagkilos. Isa-isa niyang kinontak ang lahat ng bangko. Indutusan niya ang mga tauhan na i-lock ang lahat ng joint accounts na may access si Paulo. Ang emergency account, ang savings, at maging ang maliit na automatic transfers, lahat ay pinatigil niya. Habang ginagawa niya ito, ramdam niya ang bigat ng bawat desisyon. Si Paulo ang kanyang anak, ang anak na kanyang pinagmalaki. Ngunit sa sandaling ito, kailangan niyang protektahan ang kanyang asawa. Kailangan niyang gawin ang tama. Hindi nagtagal ay nagsimulang mag-vibrate ang cellphone ni Paulo at ni Lina. Paulit-ulit na dumating ang mga notification. Access denied. Account locked. Security alert. Tiningnan ni Mang Renato sila mula sa kanyang kinauupuan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Paulo. Ang dating kalmadong ekspresyon ay unti-unting nawala. Ang kanyang anak ay tumingin sa cellphone niya ng paulit-ulit. Ang kanyang mga kilay
ay kumunot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Si Lina naman ay biglang tumayo. Ang mukha niya ay maputla at parang may kung anong takot na biglang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi na sila nakangiti, hindi na sila kalmado. Sa loob ng dibdib ni Mang Renato, may isang malakas na tinig na nagsabi, "Ngayon, alam na nila na seryoso ako." Hindi siya lumapit, hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit ng harapan. Nanatili siyang nakaupo, tahimik at matatag. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pagdududa ay naging konkretong aksyon. Hindi na ito basta kutob, ito ay simula ng tunay na laban. Alam niya na ang pagkilos na ito ay magdadala ng maraming tanong mula kay Paulo, pero handa na siya para kay Lourdes, para sa katotohanan at para sa tahimik na pangako na ginawa niya sa tabi ng kama ng kanyang asawa. Nang gabing yon, habang nakaupo si Mang Renato sa waiting area ng ospital, hindi siya makatulog. Ang kanyang isip ay hindi mapakali. Habang iniinom niya ang malamig na kape, biglang may alaala na bumalik sa kanya. 4 na buwan na ang nakalipas. Noong maspray ng paa ni Lourdes dahil sa pagkahulog sa hagdan, si Paulo ang unang nagmungkahi na tulungan sila. "Tatay, si Lina na lang po ang mag-aalaga kay nanay tuwing umaga," sabi niya noon. "Wala naman pong masyadong trabaho si Lina. Siya na po ang magluluto at magbibigay ng gamot at vitamins ni nanay." Noong panahong iyon, natuwa pa si Mang Renato. Akala niya ay mabuti ang loob ng anak niya. Ngunit ngayon, ang alaala na iyon ay parang isang matalim na karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang mobile banking. Isa-isa niyang tiningnan ang mga bank statement sa nakalipas na 6 na buwan at doon niya nakita ang mga kakaibang galaw. Maliit na halaga muna, 5,000, 10,000, 15,000, paulit-ulit. Walang malaking halaga na agad na mapapansin, pero kapag pinagsama-sama, mahigit 600,000 piso ang nawawala sa kanilang joint account. Isang account na may access si Paulo para lang sa emergency. 600,000 piso. Hindi siya makapaniwala. Ang perang iyon ay hindi basta nawala. Ito ay dahan-dahang kinuha. Parang may taong alam na alam kung paano hindi agad mapapansin. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang cellphone. Sa gitna ng hating gabi, tinawagan niya si Kuya Kurt. Hindi pa tapos ang unang ring. Sumagot na ito. "Anong oras na ito? Anong nangyari?" Tanong ni Kuya Kurt na puno ng pag-aalala. "Kuya, nakita ko na," sabi ni Mang Renato ng mahina. "Mahigit 600,000 piso ang nawala sa account namin. Maliit na amounts, paulit-ulit. At si Lina, lagi siyang nagbibigay ng vitamins kay Lourdes tuwing umaga sa nakaraang 4 na buwan." Natahimik sandali si Kuya Kurt. "Renato, hindi ito basta sakit," sabi niya ng seryoso. "Ito ay parang may plano. Kapatid, mag-ingat ka. Huwag kang magpadala sa galit. Kailangan nating maging matalino." Sa madilim na waiting area ng ospital, si Mang Renato ay nakaupo ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ang anak na kanyang mahal, ang anak na kanyang palaging pinagmalaki. Ngayon ay unti-unti siyang nahaharap sa posibilidad na ang taong iyon ang may kinalaman sa pagkakasakit ng kanyang asawa. Hindi na ito basta kutob, ito ay simula ng mga bakas na patungo sa isang mapait na katotohanan. Kinabukasan ng umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa labas ng bintana ng ospital, muling lumapit sa kanya si Dr. Beverly Nash. Ang mukha ng doktora ay seryoso, ngunit puno pa rin ng malasakit. Umupo ito sa tabi ni Mang Renato sa waiting area. "Renato, Mr. Renato, dumating na ang resulta ng mga pagsusuri," sabi ng doktora ng mahina. "Ang kalagayan ng asawa ninyo ay hindi basta ordinaryong sakit. May nakita kaming mataas na antas ng heavy metal sa dugo niya. Ito ay parang matagal nang nangyayari. Hindi ito bigla ang sakit. Ito ay dahan-dahang naipon sa katawan niya sa loob ng maraming buwan." Heavy metal. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na kamay na humawak sa puso ni Mang Renato.
Napaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape na malamig na. Sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit na umuugong ang mga salita. Matagal nang nangyayari, dahan-dahang naipon. Hindi ito aksidente, hindi ito basta sakit. Ito ay may plano. Doc, ibig sabihin po ba, tanong niya ng mahina, may taong sadyang gumagawa nito kay Lourdes? Huminga ng malalim si Dr. Beverly bago sumagot. Kailangan pa namin ng maraming ebidensya para kumpirmahin, pero ang pattern ng toxicity ay hindi katulad ng natural na sakit. Ito ay nagmumungkahi ng sadyang pagkakalantad sa mahabang panahon. Sa mga sandaling iyon, parang unti-unting bumukas ang isang pinto sa isip ni Mang Renato. Isang pinto na puno ng madilim na posibilidad. Ang vitamins na ibinibigay ni Lina tuwing umaga. Ang mga pagkain na inihahanda nito, ang madalas na pagbisita ni Paulo, lahat ay biglang may ibang kulay sa kanyang paningin. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Muli niyang kinuntak ang kanyang bangko. Pinatibay pa niya ang lahat ng seguridad, binago ang mga password, tinanggal ang lahat ng access ni Paulo sa anumang account. Kahit ang pinakamaliit na transaksyon, lahat ay kailangang aprubahan muna niya. Habang ginagawa niya ito, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Siya ay isang ama, at ngayon kailangan niyang harapin ang posibilidad na ang kanyang sariling anak ay may kinalaman sa pagdurusa ng kanyang ina. Ang katotohanan iyon ay parang isang mabigat na bato na dahan-dahang lumulubog sa kanyang puso. Sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit niyang sinasabi, para kay Lourdes, kailangan kong maging malakas, kailangan kong maging matalino. Hindi na siya ang dating Mang Renato na puno lamang ng pag-asa. Ngayon, siya ay isang lalaking handang harapin ang pinakamadilim na bahagi ng katotohanan upang mailigtas ang kanyang pamilya. Kinabukasan ng umaga, habang si Mang Renato ay nakaupo sa waiting area na may hawak na malamig na kape, tumunog ang kanyang cellphone. Si Kuya Kurt ang tumatawag. Renato, kailangan mong makinig ng mabuti, sabi ni Kuya Kurt sa seryosong boses. May natuklasan ako tungkol kay Lourdes. Huminga ng malalim si Mang Renato. Sabihin mo na, Kuya, ayon kay Kuya Kurt, 6 na linggo bago ang pangyayaring iyon, si Lourdes ay lihim na pumunta sa isang abogado. Walang sinabi sa kanya si Mang Renato. Doon niya binago ang kanyang life insurance policy. Ang pulisiya ay nagkakahalaga ng mahigit 130 milyong piso. Dati, si Paulo ang nakalista bilang pangalawang beneficiary, ngunit binago ito ni Lourdes. Inalis niya ng buo si Paulo sa listahan. Ang lahat ng pera ay inilipat niya sa isang charitable foundation para sa pagtuturo at literacy ng mga batang mahihirap. 130 milyong piso. Napaupo si Mang Renato ng tuwid. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid niya. Ang kanyang asawa na palaging tahimik at hindi mahilig magsalita tungkol sa pera ay gumawa ng ganitong desisyon ng mag-isa. At siya ay hindi man lang nagsabi. Alam ba ni Paulo ito? Tanong niya ng mahina. Oo, sagot ni Kuya Kurt. May ebidensya na tinawagan niya ang opisina ng abogado, nagkunwaring assistant ni Lourdes, at may natuklasan pa kaming mas malala. May 30 araw na lang ang proseso ng pag-apruba ng bagong pulisiya nang magkasakit si Lourdes. 32 araw. Ang mga salitang iyon ay parang paulit-ulit na tumama sa kanyang dibdib. Kung hindi siya umuwi ng maaga mula sa Cebu, kung hindi siya nakaramdam ng kakaiba noong araw na iyon, baka hindi na siya nakita pang buhay si Lourdes. Ang lahat ng ito ay parang may plano, isang malamig at kalkuladong plano. Sa loob ng kanyang isip, parang may kung anong bagay na unti-unting namatay. Ang anak na kanyang hinayaan, binigyan ng lahat at pinagmalaki, handa palang gawin ang pinakamalupit na bagay para sa pera, para sa 130 milyong piso na hindi naman talaga niya kailangan. Napaayos si Mang Renato sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig ng ospital.
May luha na nagbabantang tumulo pero pinigilan niya ito. Hindi na panahon para umiyak. Panahon na para maging malakas. Salamat Kuya Kurt, sabi niya ng mahina. Ngayon, alam ko na kung bakit. Sa mga sandaling iyon, ang pag-ibig niya bilang isang ama ay nahaharap sa pinakamatinding pagsubok. Ngunit ang pag-ibig niya bilang isang asawa ay mas malakas pa kaysa sa lahat. Pagkatapos malaman ang tungkol sa insurance policy, alam ni Mang Renato na kailangan na niyang kumilos ng mas maingat. Hindi na sapat ang kanyang sariling lakas. Kailangan niya ng taong propesyonal at mapagkakatiwalaan. Tinawagan niya si Margaret Holloway ay isang kilalang abogado na matagal nang kilala sa Quezon City. Mahigit 30 taon na itong naglilingkod sa larangan ng batas. Kilala siya bilang matapang, matalino at walang kinikilingan. Nang magkita sila sa isang maliit na opisina malapit sa ospital, inilahad ni Mang Renato ang lahat. Walang itinago. Sinabi niya ang tungkol sa biglaang pagkakasakit ni Lourdes, ang vitamins na ibinibigay ni Lina, ang nawawalang pera, ang pagbabago sa insurance at ang kakaibang ugali ni Paulo. Nakinig ng mabuti si Attorney Margaret. Mr. Renato, hindi natin ito dapat harapin ng emosyonal, sabi niya ng mahinahon. Kailangan nating tipunin ang lahat ng ebidensya, tahimik, matalino at walang butas. Mula sa araw na iyon, nagsimulang gumalaw ang plano. Si Kuya Kurt ang tumulong sa pagkuha ng mga ebidensya. Natuklasan nila ang surveillance footage mula sa isang pharmacy sa malapit na bayan. Makikita sa video si Paulo na paulit-ulit na bibili ng isang particular na brand ng vitamins. Laging cash ang bayad. At minsan ay nakita rin si Lina na naghihintay sa sasakyan. Nakita rin sa bank records ang paulit-ulit na maliit na withdrawals sa nakalipas na 4 na buwan. At ang pinakamalakas na ebidensya, ang tawag ni Paulo sa opisina ng abogado kung saan nagkunwari siyang assistant ni Lourdes upang magtanong tungkol sa status ng bagong insurance policy. Ginamit pa niya ang sariling cellphone number. Lahat ay naitala. Lahat ay malinaw. Habang pinag-aaralan nila ang mga papeles, nakaupo si Mang Renato ng tahimik. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagmumura. Hindi niya gustong harapin si Paulo ng diretso sa ospital. Alam niyang kapag ginawa niya iyon, baka magkaroon pa ng paraan ang anak niya para makalusot. Gusto ko pong gamitin ang batas, sabi niya kay Attorney Margaret. Gusto ko pong harapin sila ng maayos, pero gusto ko rin pong maramdaman nila ang buong bigat ng kanilang ginawa. Tumango ang abogado. Huwag kang mag-alala. Kapag nailabas natin ito, walang lusot. Gagawin natin itong malinis at matibay. Sa mga oras na iyon, ang galit ni Mang Renato ay hindi na mainit. Ito ay naging malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya nagmamadali. Gusto niyang gawin itong tama, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Lourdes at para sa hustisya na nararapat sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang pinakamabigat na sandali. Si Paulo at si Lina ay dumating sa ospital na may dalang buke ng bulaklak. Mukha silang puno ng pag-aalala, parang 2 taong handang magpakita ng pagmamalasakit. Ngunit nang makita nila si Mang Renato sa koridor, alam na nilang may mali. Doon pa lang, sabi ni Mang Renato ng mahinahon, nasa loob si Lourdes, gumigising na siya. Sandaling lumiwanag ang mukha ni Paulo. Ngunit ang susunod na sinabi ni Mang Renato ay parang kidlat, ang pulis ay paparating na. Hindi na nakagalaw si Paulo. Si Lina naman ay biglang nawala ng kulay ang mukha. Sa labas ng ospital, 2 pulis ang lumapit sa kanila. Pinakita ang warrant of arrest. Doon, sa parking lot ng Mercy General, habang hawak pa rin nila ang mga bulaklak, sila ay inaresto. Walang sigawan, walang drama. Tanging ang tahimik na pagkabigla sa mukha ng 2. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy ang laban sa korte. Si Margaret Holloway ang namahala sa kaso ng may husay at determinasyon.
Lahat ng ebidensya ay inilatag. Ang video mula sa pharmacy, ang bank records, ang tawag sa abogado at ang ulat ng toxicity mula kay Dr. Nash. Ang paglilitis ay tumagal ng 11 araw. Ang desisyon ng hurado ay dumating pagkatapos ng 4 na oras lamang. Guilty of attempted murder and conspiracy. Nakatanggap sila ng mabigat na sentensya. Habang naririnig ang hatol, mahigpit na hawak ni Mang Renato ang kamay ni Lourdes. Ang kanyang asawa na unti-unting gumagaling ay nakaupo sa tabi niya. Matapos ang mahabang paghihirap, si Lourdes ay nakabalik na sa kanilang tahanan. Isang umaga sa Oktubre, habang sumisikat ang araw, naglakad silang magkasama sa loob ng bahay. Tumingin si Lourdes sa paligid at ngumiti ng mahina. "Renato, kailangan nating magpinta ulit ng kusina," sabi niya. Tumawa si Mang Renato, "Sige na nga, basta't kasama kita." Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang muling itinayo ang buhay nilang dalawa. Hindi na perpekto, ngunit puno ng pasasalamat. Natutunan nilang mas pahalagahan ang bawat araw, ang bawat yakap at ang bawat simpleng pagkain na magkasalo. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na aral sa kanilang buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera. Ito ay nasa taong handang manatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa. At ang pagmamahal ng isang pamilya kapag tunay ay mas malakas pa kaysa sa anumang tukso. Si Mang Renato ay madalas na nagsasabi, "Masaya ako na umuwi ako ng maaga noon. Dahil kung hindi, baka hindi ko na siya nakasama pa." Ano ang inyong natutunan sa kwentong ito? Ano ang pinakamahalaga sa inyong pamilya? I-comment sa ibaba at ibahagi ang inyong iniisip. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga kwento ng buhay, pamilya at aral, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe